Remain standing for the reading of God's holy word. Turn your Bibles in the book of 2 Peter, chapter 1, verses 16 to 21. 2 Peter, chapter 1, verses 16 to 21. We will be reading the verses 16 to 20, responsibly, and on verse 21 altogether. Verse 16. We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. We ourselves heard His voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about with the prophet's own interpretation. Verse 21 altogether. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Blessed be His name for the reading of His word. Let us now be seated. Tayo po muna namin. Father, we indeed trust you for your unfailing love toward us. At nakita namin, Panginoon Diyos, even habang sa aming paglago sa aming panapagtaya, ng isang kapamaranan na you have shown us yung unfailing love niyo sa pamagitan ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong kapamaraanan. You have preserved your written word. And from which, Panginoon Diyos, tinuturing namin itong mga love letters ninyo sa amin ang bawat aklat na bumubuo ng Biblia. Father, we subscribe to it. We submit to its authority. We believe that you speak sa iba't ibang kapamaraanan and even so sa pamagitan ng inyong salita. So we draw from it comfort, instruction, correction, at ano pa man mga pamamaraan kung saan itinutuwid niyo po ang aming mga buhay, inaalay niyo po, Panginoon Diyos, ang aming pamamaraan ng pagbubuhay, at kinikilala po namin na ito'y katotohanan. Ito'y buhay at buhay para sa amin. Father, speak to us and your servants about sa amin and submit. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, meron po ba tayo sa kalagitnaan natin na meron mga mahal sa buhay na nauna na sa atin? Ibig sabihin, umanaw na, namatay na sila yung mga mahal na mga kapatiran po natin o mahal natin sa buhay na nasa Panginoon, ay mga mananampataya. Meron po ba? Meron po. At tayo po ay patuloy na lumalakad bawat hakbang sa bawat araw natin. In a sense, figuratively speaking, tayo lumalakad patungo sa huling puntot natin, sa kamatayan ko. Sooner or later ay kukunin ng Diyos ang buhay natin. Sooner or later ay we will be going immediately to that immediate presence of our God who is the Creator, and at the same time, ang kanyang anak ang Savior po natin. Ngayon po ay nais ko po sa pagkakataon nito, even as I read the portion from the Word of God,
Nais ko pong alalahanin niyo po, i-picture niyo po yung mga loved ones po natin, mga kaibigan, kakilala, mga family members sa kung saan sila yung nauna na sa atin. At kalisabay noon, with that happy picture, yung mga memories na nagawa, ay alalahanin din po natin yung mga kakilala po natin na wala pa sa Panginoon. Buhay, kasama po natin, patuloy na nakaka-cross natin, criss-cross ng mga daan natin, maaaring sa pag-ibig araw-araw na kinakailangan natin kung may panalangin natin sila. So, babasahin ko po itong portion ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan kung saan na namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa ganyan, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang tema ng pagbabalik ng ating Panginoon ay nagkikreate ito ng iba't ibang uri ng emosyon sa mga nakakarinig, sa mga nakakapunawa. Para sa lahat ng mga handa na sa pagdating ng ating Panginoon at any point in time, there's always that sense of comfort sa mga pagkakataon na kapag tayo ay nasa banig ng ating karamdaman at dumating na ang puntos na ilang hininga na lamang ang natitira sa atin, and we look forward na darating ang pagkakataon na tayo ay mapapasama rin sa Diyos. Paunawaan po natin mga kapatid ang isang katotohanan na sinabi ng Apostol Pablo, to be present at to be absent in the body is to be present in the Lord. Nang ibig sabihin sa aking pagkakaunawa ay ganito, kapag ako ay namatay na, immediately, sa pagpanaw ng aking hininga, ako ay makakasama ng Diyos sa Kanyang immediate presence. Immediate yun. Tutungo ako sa Kanyang presence. Ang aking katawan, yung kaka ko, ay eventually mabubulok, uururin. Okay, alam niyo kung ano sabihin doon. At pagkatapos doon, maaaring pagkatapos ng ilang pagkakataon, ng ilang panahon na sa araw ng ang Panginoon Jesus, sa kanyang pagbabalik, sa unang phase sa kanyang pagbabalik, sa pagtuntun niya sa alapaap, ay ang aking katawan, whether ito ay kinain ng pating, kung ako'y nasa dagat at doon ay doon natapos ang aking buhay, kung ito man ay mga abo na itinapon, binisik sa dagat, o di man ay nailibing at naging abo na, sa isang natatanging kapangyarihan ng Panginoon ay mabubuhay ulit ako kasama ng aking katawan at kasama ng mga namatay na anak kay Kristo. Di patay ako, no? Kasama ng mga buhay na anak kay Kristo ay sama-sama tayong hihigitin. Yun po ang naniniwala ko dati na sinasabi ng salita ng Diyos. So, ito po ay nagbibigay rin ng anticipation para sa atin for a final reunion na makakasama natin, ang mamahal natin sa buhay, na sa ilang kadahilanan sila man ay nakakilala rin sa Panginoon. We have the same experience of being born again.
Pero para sa mga ibang hindi pa handa, sa mga ibang hindi naniniwala, at sa iba mga tumatanggi sa katotohanan, maging ando na ang confusion. Na-intimidate sila doon sa dating na pagkakataon na yun na hindi na nila malaman kung kailan, hindi sila handa. At ang ilan maaari ay sasaklutin o sinasaklot ng takot. Walang sino man na nabubuhay sa lupang ito will be neutral pagdating sa subject na ito. It's either you believe that Jesus will be coming or you don't believe that Jesus will not be coming. Sabi ng iba, alam niyo kapag kayo nakarinig ng lindol na ganap sa sumandaling ito, tapos mayroong pabalita na nagsasabi, sa pagkatapos ng ilan minuto, babalik ulit yung aftershock. Kung minsan ayaw niyong paniwalaan, ayaw niyong maramdaman ulit, maranasan yung tremor, maranasan yung few minutes ago, few hours ago. So ang sabi nila, you just simply ignore it, and it will just go. Sabi naman ng iba, kapag merong isang cat, stray cat, ligaw na cat, at lalapit sa iyo, at ididikit ang kanyang katawan sa iyong hita, so to speak, just don't pay attention to it, at ito'y aalis rin. Pero kapatid, pag ang issue ay tungkol sa second coming of Christ, each one of us has to face the music. The reality is Jesus will be coming, and His coming will be such a way that it will be imminent at any point in time, at any moment that He chooses, at any moment that it was assigned. As far as God's program is concerned, there's no way for us to be sitting on the fence. It's either you are here believing it or you don't believe it. May po isang tunay na kwento na ang kwentong ito ay patungkol sa isang tao na nag-criss-cross siya sa iba't ibang bahagi ng criss-cross siya ang buong Amerika sa pamamagitan ng hitchhiking. Ang pagkakaunawa ko sa hitchhiking, hindi ka lang nag-hike, kundi pag may mga pagkakataon, you hitches also sa ilang mga sasakyan na dumadaan, hitchhiking. Okay? So itong lalaking ito, at that particular time, ay hindi pa siya manampataya. He was not yet born again. At dumating sa sumandaling yun na padilim na, takip-silim na, the dust is coming. At similarly, mayroong raindrops na nararamdaman na siya at naniniwala siya na lalakas pa itong ulan na impending. So he was hoping that there will be a car na dadaan na lang sa kanyang harapan at siyang totoo naman, nangyari yon habang pinakwento niya ito sa isang mananampataya. At ang nangyari, bumukas ang pinto, at ang tinig ay napakinggan na lamang niya kasi may kadiliman. At ang tinig na, hop in, sakay ka na. So siya sumakay, pumasok, klinos siyang door, at pagkatapos doon, nagsimula na ang biyahe. At sa ilang mga pagkakataon habang sila'y dumadaan, may mga pagkakataon na lumiliwanag kasi may mga portion na lumiliwanag at nakikita niya yung tinatawag natin dashboard. At nakita niya sa dashboard ang isang sticker na nakapaskil doon. Ang nakalagay ay ganito. In the event of Christ's return, this driver will disappear. This car will self-destruct. You better get ready. Nung binasa niya, nakita niya. Nung tinatanong ngayon siya, in-interview, he shared this experience. Sabi niya, sa pagkakataon na yun, anong nararamdaman mo? Sabi niya, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Manalangin, o tumalon sa sasakyan, hindi ko alam. Pero dalawang bagay ang ginawa ko. Dahan-dahan kong inanlak ang pintuan para kung sakasakaling mangyari nga ito, makakalabas ako. Ang ikalawa, kinausap ko yung driver para siguro sakasakaling kausapin ko na matagalan habang biyahe ay hindi siya mawawala. Yun ang sinabi niya. Now, dalawang katotohanan makikita natin dito. Para sa driver, para sa may-ari ng sasakyan na yon, na siyang nag-stick ng sticker na yon, para sa kanya, ang anytime na pagdating ng Panginoon ay comfort para sa kanya. It's a comfort. Pero para dun sa pasahero niyaon na hindi pa naman napataya, yung mensahe ng sticker na yon ay nag-cause ng fear sa kanya. Kaya nga sabi natin itong mensahe ng ikalang pagbabalik ng ating Panginoon o second coming of Christ
ay nagbibigay ng nagkokos sa iba't ibang emosyon. Ang mahalaga po dito bilang mamatayan at patuloy na tinitignan sinasaliksik ang salita ng Diyos ay kinakailangan natin magkaroon ng balance na pamamaraan ng pagtanaw as we look forward for, as we wait for Christ's return. Karamihan ng mga tao o meron ilang mga tao ang sa ilang kadahilan ng pagdating sa temang ito ay they take either extreme position. Either they swung to the right at itong kanilang pananaw. Everything na napapakinggan nila, every bagay na nababasa nila sa dyaryo, napapakinggan mula sa radyo, napapanood magmula sa TV, they look through all this through the eyeglasses of prophecy. Ano ibig kong sabihin nun? Pag may napakinggan ng calamity, lalo na yung recent na Nepal na earthquake, sabi, darating ng Panginoon. Okay? Totoong may mga senyales. At sinasabi ang earthquake, ang frequency nito ay mas dadami pa until sa pag dumating ng ating pangsus. Pero we just also know dahil sa marami na rin mga earthquake ang dumaan, marami na rin mga pagkakataon na sinasabing darating ng Panginoon, and yet, up to this point in time, hindi pa. Yet, what we are saying, we overdo things. Sumobra tayo. Okay? Every disaster, kala natin noong 2011, 2011, na disaster, 9/11. Okay. Wala kasi sa notes ko kaya mahina ng memorya ko. 9/11, September 11 na disaster, ay darating ng Panginoon. Dahil sa nangyari naman, doon sa sitwasyon na yun, maraming mga tao ang nag-flock into the different churches. And they find themselves inside mga cathedrals, inside the churches, thinking na, ito na. Now, ang tendency nito ay, delikado po ito eh. Lately, alam niyo naman po yung ISIS na dumating. Lalo na yung pamamaraan nila, they are selling mga batang mga babae para makalikom ng mga pera. And they are posting this sa mga website. Okay? Yung uri ng mga pamamaraan na ginagawa nila ay kay lalabang. Now, unawain po natin mga kapatid na pasama ng pasama ang mundo. Yun ang mangyayari. Pero magiging maingat rin tayo na ipepeg natin sasabihin natin, ito na. Ang nangyayari tuloy, ang focus natin ay to the future unduly. Now, of course, we have to focus to the future. Kaya nga yung mga plano natin, sineset natin with the future in factor. But then, ang iisipin natin, nawawala na kung minsan ang interest natin na mamuhay sa araw na sumandali ngayon, at ang focus na lang natin ay patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. And yung preoccupation of the here, there, and then, na hindi na tayo nagiging effective na namumuhay sa present na sitwasyon. We tend to live irresponsibly. Other people don't mind to increase their indebtedness. Yung pagkakautang, lumubog, sabi nila, hindi darating na rin ng Panginoon. Ito ng pagkakataon. That is irresponsibility. Pero hindi naman natin umutang ay ganun ang isip, pero yung iba ay maaaring ganon. Sabi nila, anyway, the rapture will take away our responsibility pag dumating ng araw na yun. We are not interested in today's assignment. We are caught up in tomorrow's God, in the God's plan of tomorrow. Of course, we should give due attention to the plan of God in the future. Even the plan of God to the church. The plan of God to each one of us bilang mga manampalataya. But then, undue na attention na hindi na healthy ay hindi makakatulong. Tuloy, ang iba na nasa extreme right, naniniwalang darating sila, ang ating Panginoon,
At lahat ng mga events ay tinitignan nila ngayon, senyales ng pagdating ng ating Panginoon. At ilan sa kanila ay naging extreme pa, further, nag-set na sila ng date kung kailan darating ang ating Panginoon. Pumunta po ako sa Wikipedia, tinignan ko po ang mga prophecies regarding the second coming that gone foul, na kumbaga hindi natuloy. At sa Wikipedia na yun, there was two pages, if I'm not wrong, na may column ng date, kung sino nagsabi, at kung ano-ano niya, kung sino ito nagsabi. In 1836, we are familiar with John Wesley. Si John Wesley is the founder of the Methodist Church. He foresaw that the millennium beginning this year in 1836. He wrote Revelation 12:14 referred to the years 1058 to 1836. And on the year 1836, sabi niya, Christ should come. But many years have passed. And on that particular day, year, hindi naman dumating ang ating Panginoon. Narito naman si William Miller of predict niya ng October 22, 1844, ay darating ang ating Panginoon. The fact that this failed to happen, the way people were expecting was later referred to as the great disappointment. Ang mga tao ay umasa. Kasi he's a church person. He is connected with the church. At sinabi niya ito, pinaniwalaan ng karamihan, and the result was, hindi naman dumating ang ating Panginoon, and the people were so disappointed, and that day was marked as the great disappointment. Sabi dito, some who followed the thinking of William Miller continued to set dates. Others founded the Seventh-day Adventist and the Advent Christian Church. Kumiwalay sila at nagtayo sila ng kanya-kanyang mga churches. Dahil sa they were disillusioned. Hindi dumating ang Panginoon. Ang problema, ang Panginoon ay darating bilang magnanakaw. Ang magnanakaw hindi nag-abiso sa may-ari ng bahay na pupuntahan at nanakawan kung kailan sila pupunta. Kung matalino ang mga magnanakaw. At tila baga, ang mga magnanakaw ay mga wais. No? Matalino talaga. Ito yung at dito po, sa taong ito, in September 28, ay meron pong inaasahan na darating daw ang Panginoon. At ito po ay pinopropose, binabanggit ni Mark Litz. Starting in 2008, Mark Litz began teaching that Christ's return would correspond with the September 28, 2015 lunar eclipse. His idea, known as a blood moon prophecy, attracted attention from well-known pastor John Hagee, who stopped short of claiming Christ would return on that precisely. Although hindi pa dumarating. Dumating na ba? Hindi pa. O ilan buwan na lang. Pero hindi natutulong ng church ito. At magmula sa Biblia ay walang gano'n. Baka magkamali ang usapan natin dito. At sabihin yung sinabi ko, September 28, 2015, ay dumating. Ibebenta nyo na lang kagamitan nyo at magpapakasal na kayo kaagad. Hindi pa ba kayo sinasagot ng girlfriend nyo. Okay? So, ito po ay nakalagay po sa USA Today. USA Today. But do you know, 3 years ago when I've gone to Baguio for a visit sa isang bakasyon, ay napansin ko, hindi ako naging open, hindi open in the sense, hindi ko alam na meron pala isang prophecy na magaganap during that malapit, yung December na yun, ng taon na yun, nandarating daw si Kristo. Familiar ba kayo doon? Jesus is coming. Nakalagay sa mga ibabaw ng mga sasakyan, meron silang mga advertisement eh. If I'm not wrong, ito po yung pastor sa Family Radio. Of course, hindi nangyari yun. Andito pa tayo. Kung nangyari yun, ang tanong natin ay bakit hindi tayo kasama? Pero wala akong kaduda-dudang kasama dapat tayo. Kaya hindi pa nangyari yun. Okay? At alam niyo po ba, meron pong isang natatanging nangyari sa kasaysayan po ng Barren Christian Fellowship when we were having our anniversary. At dito sa anniversary natin ito ay na-endorse ng isa sa mga associate pastor, wala na po siya dito, na ang kanilang head pastor ang magiging tagapagsalita. And we received it and we said, yes, okay. Siya po ang magbibigay ng pangangaral sa atin. At doon sa old Christian education, isang gabi ay nagtulong ang mga kapatiran dahil sa magsasalita siya. Siya po ay nanggaling sa Amerika, although based sa Pilipinas, eventually ay nasa Amerika na siya. Ay kilala na noon yung Bible Code eh.
Familiar kayo ito sa Book of Bible Code? At sinabi niya na sa panahon daw ng presidente, if I'm not wrong, si Bill Clinton, ay dadating na daw ang Panginoon. Then, pagkatapos ng pagtuturo na yon, meron nila nag-question sa kanya. Pumunta kami sa bahay nila, ang church board, pati pastoral, ay pumunta sa bahay na tinitirhan niya pansamantala ng isa sa mga associate pastor. At tinaro namin, Pastor, ano po sinabi niyo na darating ng Panginoon? And you have pinpointed na sa ganitong panahon darating. How sure are you when the Bible never said kung kailan siya darating? At ito ang nag-cause upang magkaroon ng disgusto at eventually, one of the factors rolled in yon ay nag-decide ang pastor, ng associate pastor na yan na humiwalay at mag-start ng ibang church. So what I'm saying here is, it's not about who claims. Even kung ako'y magsasalta at magpepeg ako ng date, the Spirit of God is not with me. I'm not filled with the Spirit of God. Kung ako, for a reason, and God forbid, mag-set ako ng isang date at sasabihin, mga kapatid, darating ng Panginoon. Sama-sama tayo, pupunta tayo sa Himalaya, at doon tayo. Babayaran ko na lahat ang mga pamasahin nyo, mangungutang tayo, maglulong tayo, sa kung ano pa man, mga kapatid. Be careful. Okay? So, makikita po natin na kinakailangan mag-lead tayo ng isang buhay na responsible tayo doon sa buhay natin because there is a life to believe, a responsibility to be taken care of. So, ito po ang extreme to the right. To the left naman, ito naman yung walang pakialam. Hindi naniniwala. Sinabihan mo na at pinakita mo na sa Biblia, hindi pa rin naniniwala. It could be theological ignorance o kaya personal indifference. Indifferent siya, wala siya pakialam. O kaya ignorante siya sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos o hindi pa niya nalaman, hindi niya napakinggan, walang nagsabi sa kanya patungkol dito. Ito naman yung opposite ng over-involved. Yung isa ay over-involved, yung isa ay walang ka-involvement. Seriously, pinay-question nila. Ano mangyari doon? Nadarating siya. Maunawaan po natin, there are 300 prophecies regarding, in the Old Testament, regarding the first coming of Jesus Christ. Jesus Christ came for the first time as Savior. And those 300 prophecies regarding in the Old Testament na patungkol sa kanyang unang pagdating, yun ay siya nagkatawang tao, unay sanggol at hanggang sa lumaki, di po ba? Lahat na ito, magmula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa pagpasok niya sa ministry, sa kanyang kamatayan, maging sa kanyang resurrection, lahat ng mga prophecies na yun ay nagkaroon ng kaganapan. Ang mga prophecies na natitira na hindi pa nagaganap ay regarding to sa second coming niya. And this is about 500. Sabi ng ibang 1,400 something. So there would be some discrepancy, but it can be understood. Pag tinignan mo lahat ng mga prophecies, mas marami ang prophecies in the Old Testament na sa isang account na nagsasabing na siya ay darating muli. And naniniwala po tayo na darating. Okay? Kaya nga nung binasa ko sa inyo ang isang bahagi ng salita ng Diyos mula sa liham ni Apostol Pablo sa mga Thessalonica, sabi niya, huwag kayong magdalamhati sa mga mahal niyo sa buhay na pumanaw na nang namatay ay nasa Panginoon ng mga believers because tayo kasama nila, magkikita rin tayo doon sa araw na pinili ng Diyos at makakasama muli natin siya. These people who are theologically ignorant o kaya personally indifferent sa katotohanan ng pagbabalik ng ating Panginoon, they don't have interest in evangelism. Wala silang interest. Wala silang sense of God's Word program. Hindi nila alam yun. Ano bang programa ng Diyos? Ang programa ng Diyos, dadating ulit siya, padadala niya ulit ang kanyang anak na si Jesus. Ngayon, hindi yung kung una ay dumating siya bilang tagapagligtas at ilang nasa atin o karamihan sa atin o lahat sa atin dito ay naligtas, ay sasabihin naman po natin magmula sa salita ng Diyos, siya'y darating muli. Pero at this time,
as a conqueror. As a conqueror in His second coming. No sense of God's work program. No sense of imminency. Ibig sabihin nito, we know that sinasabi natin, ang adjective na ginagamit sa pagdating ng ating Panginoon sa second coming niya ay imminent. When we say imminent, that term describes yung uri ng pagbabalik niya. He will come at any time, at any moment. At any time, at any moment. So ito po ay dapat na paghandaan natin at kinakailangan na maunawaan natin that this keeps us more involved. Na patuloy tayo ma-involve sa evangelism. Na patuloy natin sundin yung Acts 1:8 challenge to be witnesses. At patuloy tayo pong sumunod sa Great Commission na kung saan we have to disciple. We are being discipled so that we become discipler, so that we will be able to disciple others also, that they also may disciple. At ituro ang mga natutuhan natin patungkol sa ating Panginoon doon sa disciple natin. And this is how we look at our LG. Ang LG po natin ay meron at least tatlong purposes. Una, fellowship. Yung one to another, palakasan sa isa't isa, magpasan tayo ng mga kabigatan sa isa't isa, magpatibayan tayo, magmahalan tayo. So that's fellowship. Second would be evangelism. Magandang makita na very strong ang relationship within. At sa totoo lang, pag very strong ang relationship within, and there's true fellowship, brotherly and sisterly fellowship within the life group, then we can be united para palakasan tayo sa isa, mag-encourage tayo sa isa't isa, upang sa ganon umabot sa mga taong nasa labas po natin na wala pa kay Kristo because na hindi pa manapadaya dahil sa wala pa ang Kristo sa walang buhay. And pagkatapos doon, ay kanisapay nun, from there we are discipling. So makikita natin mayroong dalawang uri, mayroong dalawang sa life group, mayroong pong mga dinidisciple at mayroong nagdi-disciple. Upang itong mga dinidisciple na ito ay magiging discipler rin in due time. At itong mga nagdi-discipler and eventually ay magsisimula rin sila ng grupo-grupo upang patuloy na may pakalat ng mabuting pabalita at maihanda natin ang mga tao, mga kapatiran natin sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. This is what dapat na maging eksipan po natin. And in so doing, as we fulfill yung purposes ng life group natin bawat isa, then we will find out that we are fulfilling talaga ang Great Commission and ang Acts 1:8 challenge. Corporately as a church, also corporately as a life group, and individually as believers in Christ. Yung po ang dapat po natin maunawaan. At yun po ang dapat natin, we should not lose sight of it. Those are where the purposes. We intend to multiply ourselves in the lives of others as God allows us, as we use the Word of God sa kanila and share the Word of God to them, that they themselves will become Christians and eventually will be discipled, so they themselves will also be disciples in due time. Si C.S. Lewis, ay meron po sa isang libro, ang pagpagat ng libro niya ay Christian Behavior. Sabi niya, hope is one of the theological virtues. This means a continual looking forward to the eternal world. Ibig sabihin nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi lang natin inisip na, saved na ako. Alam natin na ang ating salvation, we were saved from the power of sin. But as far as the presence of sin is concerned, as long as we are in this earth, sa daigdig nito, makikita po natin na nagkakasala po rin tayo. Tama po? Ang diablo ay andito kasama natin, in a sense, in this world. Alam natin, ang lumang katauhan natin ay kasama pa rin natin. At alam rin natin, ang mundong ito ay patuloy na pinipress tayo upang umakma tayo sa shape niya. Itong tatlong ito ay hindi pa tayo nakakapulagpos in a sense. The presence of sin,
and also the presence of Satan. Kung baga, in a sense, andito pa rin. But there will be a final deliverance. And that final deliverance ay makikita po natin ay darating sa pagdating ng ating Panginoon. But we are conquerors in Christ. Sabi, and some modern people look at believing in the second coming of Christ as a form of escapism. Ibig sabihin, gusto natin kumawala sa realidad. Gusto natin na mamuhay in the there and then, rendering us unduly na hindi kagamit-gamit sa buhay nito. Mga kapatid, yung kaunawaan natin, yung hope natin nito, itong blessed hope na ito, itong assured hope na ito, ay panghawakan natin. But at the same time, ay tumundo pa rin tayo sa lupa at isipin na andito pa rin tayo at kinakailangan pa rin ang buhay ay magpatuloy at mamuhay tayo ng tama at sararapat based on the hope that we have in the future. Okay? So makikita po natin dito na hindi po wishful thinking. Hindi ito, sana ganun ang mangyari. Hindi. Totoo yun. Mangyayari yun kasi sinabi ng salita ng Diyos. Sabi pa ni C.S. Lewis, it doesn't mean that we are to leave this world as it is. When you read history, you'll find Christians those who did most for this present world are those who taught most of the next world. No? Ibig sabihin, pag tayo ay Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, kagamit-gamit tayo sa mundong ito para sa Panginoon. Kagamit-gamit tayo. Bakit? Because we are looking forward for that blessed hope. But at the same time, we are working, busily working, doing the Lord's work. Higit sa lahat, we are ambassadors. Patuloy na papaabot ng mabuting pabalita sa mga taong binigay ng Diyos sa ating makadaupang palad. Sabi nga niya, aim at heaven, you will have earth thrown in. You aim at heaven, then even the things of the earth will be thrown into you. Aim at earth. Hanggang dito lang tingin mo, ang perspektibo mo, sarado pagdating sa langit, sarado pagdating sa future program ng Panginoon, then you will get neither. Hindi ka gamit sa harian ng Diyos, hindi ka rin kagamit-gamit sa mundong ito. Itong gusto natin sa isip natin. Makalimutan niyo lahat ng sinabi ko, itong gusto kong sabihin sa iyo. The second coming of Christ is a fact. Katotohanan. Katotohanan hindi mapapasubalian, katotohanan hindi mabubura, paniwalaan man ng marami na hindi babalik ang Panginoon, babalik at babalik ang Panginoon. Secondly, it can come and it can happen at any moment. At any moment. And that would mean, kung dumating ngayon, then sana walang matira dito. Sana walang mag-offer sa atin. Pag dumating mo ang rapture, ako po magsisarado ng pintuan. Huwag, kapatid. Kung ikaw talaga nakakilala sa Panginoon, kasama ka. Huwag mong isipin na mag-iiwan ka pa dito. And it is a fact, it can happen at any moment. You should be ready. I should be ready. I should live a life in such a way that at any point in time that I will be called into His immediate presence, ay nakahanda ako at nakahanda po tayo. So, paano balance dito? Kung hindi tayo dapat nasa extreme right at hindi rin dapat tayo nasa extreme left as far as the theme of the second coming of Christ is concerned, then what should we do bilang responsable mga mananampalataya? We should inform and we should be made aware of. At kung hindi niyo pa alam at ngayon lang kung nalaman na darating pa lang ating Panginoon, ay at least alam niyo na kung saan nabasa natin at ito yung magpapaalala sa atin. Let's care our life. Kumbaga, ingatan natin ang buhay as responsible as we can get. Na cognizant of the fact that darating ang Panginoon at any time, but at the same time, we are planning for the next 5 years or so. Sa susunod pong linggo, and I'm thinking na maring hindi itong Friday na darating dahil sa meron po tayong tinatawag na Breaking Barrier Conference retreat, ay ang mangyari po, ang proposed budget na i-present po sa inyo will be on the 3rd Friday
no, para mas marami po tayo for us to eventually wind up and confirm po itong proposed budget na naprobahan na ng church board, inilatag na sa pastors, elders, deacons and deaconesses and ministry heads, at ngayon ay sa pangkalahatan na po. Ngayon, kung hindi tayo magplano, pwede natin sabihin, paghati-hatian na lang natin, pastor, yung mga yan, wala nang mga plano, huwag na tayo mag-approve pa ng budget. Kung anong mga pera natin, gamitin natin. Kapatid, kinakailangan mag-budget tayo. Kinakailangan maayos ang pag-handle natin ng financial resources natin because we are stewards and we have to be proven as faithful and truthful. Okay? And with that, hindi tayo sira-sira, whatever will be. Hindi yan ang limsong ng church na ito. No? Hindi gano'n. Alam natin darating ang ating pangsus at we will be always be careful sa ating pamumuhay. Basahin mo po sa inyo ang 2 Peter chapter 2, verses 1 to 16. 2 Peter 2, yung binasa po natin kanina, sabi po dito ni Apostol Pedro, we did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. Sabi niya, kung sinasabi ng iba, puro alamat lamang itong patungkol sa ating Panginoon, maging ang kanyang pagbabalik muli, sinasabi ko sa inyo, sinusulatan ng mga kapatiran, na hindi kami naghabi-habi na mga kwento, kutsero, at sasabihin sa inyo, yung tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi totoo ang sinasabi nila. Kundi ang sinasabi namin sa inyo sa pagbabalik patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon, ito ay totoo. Ang sabi niya, ang sinabi niya una, but we were eyewitnesses of His majesty. Peter was actually recounting the experience that he had with his co-apostles na si John and James. They were brought along with ng ating Panginoon dun sa Mount of Transfiguration. In that mount in which He transfigured, and the apostles, the members of the inner circle, ay nakita nila yon kaningningan ng ating Panginoon. Tapos sabi niya, for He, Jesus, received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, this is my Son, whom I love. With Him I will well pleased. Napakinggan namin ang tinig na nagmumula sa Diyos sa kataas-taasan. At nakita namin ang majesty ng ating Panginoon when He was being transfigured. At kung paano in-acknowledge ng tinig ng nasa taas ng ating ng Diyos Ama na ang Panginoon ang siyang, ang kanyang anak na kanyang kinalulugdan. Okay? We ourselves heard these words that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. At sabi ni Pedro, and we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it. At kami ay mayroong salta ng mga propeta o hula ng mga propeta na it was made more certain. Yeah. Kung titignan po natin sa verse 19 ng Tagalog, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinapahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin sa pagkukulan ito ng pansin. You will do well to pay attention to it. Ang tunay na propeta as far as the Bible is concerned, as far as the text is concerned, ang pamamaraan ay it should be 100% bullseye parati. Hindi pwedeng 99.9%. 99, kundi 100%. At dito natin makikita, sinasabi dito ni Apostol Pedro, itong hula, mga propesiya patungkol sa pagdating ng ating Panginoon sa second coming niya, ay tiyak. And you might do well. It will be good for you. It will be good for me, for our faith, for our belief, na paniwalaan natin ito because this is not only certain, it was made more certain kung mayroon mang ganong kapamaraanan. Tiyak, sigurado,
Kung hindi man natin maunawaan, hindi natin maunawaan ang iba't ibang sabihin natin aspeto nito, we still have to believe it because this is the Word of God. So makikita po natin dito, sabi na, and until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. Hindi interpretasyon, hindi hula-hula, higing-higing, paniniwala, palagay nila, tansya nila sa mga sinabi nilang hula. Kundi itong mga hulang ito, for prophecy never had its origin in the will of man. Hindi daw nanggaling. Hindi nagpasimula ang propesiya o mga hula sa Biblia magmula dun sa kagustuhan ng tao. Ngunit mga tao, but men spoke from God. Sila yung mga tanggap lang. Sila yung pinagsabihan. At sila ay faithfully rin sinasabi nila ito sa atin. Isinulat nila ito sa atin. Sabi na, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Habang sila'y dinadala in a special way, inspired by the Spirit of God, ay sinusulat nila ito, pinapahayag nila ito, ang mensahe na nagmula sa Diyos. Yes, mga kapatid, Jesus is coming back. He is coming back. Ngayon po, pagdating sa chapter 3, makikita po natin verse 3. Sabi dito ni Apostle Pedro, first of all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Yung mga manunuya, yung mga nagque-question tungkol sa second coming, yung mga nagtatawa doon sa katotohanan ng second coming, yung mga nagsasabi ng laban sa second coming. Sabi na pagdating ng last days, ay ang mga scoffers will come. Darating sila, magsasabi sila, scoffing and following in their own evil desire. They will say, sasabihin nila, asa ng pagbabalik na sinabi at pinangako? Where is the coming He promised? Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Sabi nila, itong sasabihin ng mga scoffers, asan sinasabi mo darating ang Panginoon niyo? Anong sinasabi pangako ni Jesus sa darating muli siya? Asan yun? Magmula sa pasimula na nag-create ang mundo at ever since our fathers died, na namatay, everything goes on as it has since the beginning of creation. Wala naman pagbabago eh. Magmula sa simula hanggang ngayon, sa panahon na sinusulat na yun, hanggang ngayon, sabi, wala nangyari. Wala naman dumating eh. Pero sabi ni Pedro, ganito, but they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens existed and the earth was formed out of water and by water. By this water also the world of that time was deluged and destroyed. Hindi sila naniwala. Pero itong mga tao nagsasabi ng ito, wala sila sa katotohanan. Hindi nila alam ang biblical history. Hindi nila alam kung anong tunay nangyari. Ikinaligtaan nila o sinadya nila i-overlook ang isang hindi may tatatwang katotohanan. There was a deluge. There was a judgment. And the judgment came from God and it was in the form of flood. A great flood. When you go to some of the Babylonian records, sila ay nagbabahagi rin at nagsasabi tungkol sa isang malaking flood na nangyari. So narito ang mga tao, deliberately, ina-overlook nila, hindi nila itinetake into account, hindi nila kinoconsider ang isang event na nangyari at hindi mababago at patuloy na makikita nito sa isipan at sa pahina ng tunay na kasaysayan ng mundo. At they are just doing these things for their own purposes. But these are scoffers, no? Hindi sila naniniwala. But sabi niya, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. So, sabi ni Pedro, darating, magkakaroon ng judgment, but this judgment will not be in form of water, but rather in form of fire. Matutunaw. Yan ang mangyari. At that time, hindi natin maunawaan kung tayo naroon sa panahon na yun na binabasa, sinasabi ng propeta. But now that we know, ngayon alam natin sa pamamagitan ng atomic bomb,
complete humanity can be wiped out. Pero gusto kong sabihin sa inyo, but do not forget this one thing, sabi ni Pedro. Dear friends, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. The Lord is slow in keeping His promise. Hindi siya slow pagdating sa pagtupad niya ng kanyang promise. Katulad ng pagkakaunawa ng iba na kahinaan o kabagalan. As some understand slowness. Iba nga ang pag-record natin ng time eh. One day sa kanya, maaaring like 1,000 years sa atin. 1,000 years sa kanya can be like a day. Ibig sabihin, iba ang reckoning natin. Sabi niya, ito, pakinggan nyo, mahalaga rin. At some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ninanais ang Diyos. Hindi siya nagde-delay. Meron talagang time. At ninanais siya sana lahat ay mag-come to repentance. So ito pong pasabi po sa atin. Sa kaunawaan po natin sa second coming, we believe that He will come. He will be coming at any point in time, at any moment He chooses, at He will always be coming at the right time na pinili ng Diyos Ama. At ito po gusto ko sabihin sa atin. Bilang mga mananampalataya, let's keep on. Let's keep on serving the Lord. Huwag tayo manghinawa. Sa iba't ibang kapamaran, we meet challenges, limitations sa ating pagsiserve sa Panginoon. But then we keep on. Let us be faithful because we know the timetable of God. In the terms na meron, kung hindi man natin matanggap ang mga pabuya sa atin, doon ay makakatanggap tayo. Ngayon, kanisabay noon, para sa mga hindi pa mananampalataya, nais po namin sabihin sa inyo kung meron sa kalagitnaan natin ang hindi pa. Ilagay niyo po ang inyong pangalan na dito sa verse 9. Doon sa salitang anyone. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting ready to perish, but everyone to come to repentance. But ready to come to repentance. Yun, anyone na yun would be any one of us na hindi pa nakakakilala. So, paano tayo magiging handa? Magiging handa ng isang tao kapag siya ay naging mananampalataya na. Paano magiging mananampalataya siya? Paniwalaan natin ang first coming ni Jesus Christ. Paniwalaan natin ang second person ng Godhead ay nagkatawang tao siya, ipinanganak siya sa Bethlehem. Yapusin natin yung katotohanan na yon na siya ipinanganak. Mayroong isang tagapagligtas sa ipinanganak ayon na rin sa hula. At yapusin na rin natin ang katotohanan na ito na itong sanggol na ito ay siyang namatay sa krus about 30 so years ago. 30 to 33 years ago, napako siya sa krus para bayaran ang kasalanan ng kasalanan po natin. He paid the penalty for the sins ng bawat isa sa atin. And we know, as far as the Bible is concerned, when we look into the Ten Commandments, as if salamin yun, makikita natin, lahat tayo guilty. And no one had fulfilled the law. And it is only Jesus that fulfilled the law. And Jesus who had fulfilled the law is the one who took upon Himself ang ating kasalanan at ipinako ang kasalanan. So, pinarusahan, pinenalize ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng isang inosenteng Diyos na nagkatawang tao. At kung maniwala tayo sa first coming niya, yakapin natin at paniwalaan na si Jesus ang iyong tagapagligtas pagkatapos sa ating magsisi, then you'll be ready for the second. I pray. Salamat po Panginoon Diyos magmula sa inyong nasalita, pinalalahanan niyo po sa amin na hindi hinahabi ang sino paman ang patungkol sa second coming as far as what is written in the Word of God. Kundi ang mga writers na ito magmula sa Old Testament and the New Testament, they were born by the Holy Spirit at caused them to receive the message that comes from you. At yun ang pinahayag nila at ang mga ito ay naisulat pang Diyos.
Ayaw niyo po pang Diyos sa pagtibayin niyo po patuloy ang mga pananampalataya po namin. At patuloy na magkaroon ng kasiyahan, katuwaan, ng pagpapasalamat dahilan sa you call us to be your servants. Ayaw niyo po pang Diyos na we will always take it as a privilege na makapaglingkod sa inyo sa iba't ibang kapamaraanan. Ayaw mo rin sa gifting sa inyong pinagkatiwala at binigay sa amin, niregalo po sa amin. Tulutan niyo po Panginoon Diyos na hindi kami magmalaki sa anumang gifting sa meron kami, kundi magpasalamat na despite of who we are, you have chosen us for salvation and for service. We are serving the King of Kings and the Lord of Lords, the one who came first as a Savior and the one who will come as a conqueror. Lord, kaya niyo po may you fight us faithful sa patuloy na pagdidispense namin ng aming mga servisyo sa inyo, thanking thee from our hearts, for you have called us so. Purihin ka pang Diyos, in Jesus' name we pray.